Harvest tayo ng taliya. Akan susulong pa to ngayon, dahil bunga sa gitna oh. At sa ngayon medyo kampante ako sa gabi. Kasi si Dake saka si Dondon dito natutulog. Tagahain po kasi sila kaysa dun sa mag-uwian. Sayang yung gasolina, magtatrabaho kinabukasan. Ito na natutulog. At least maaga pang nakapag-uumpisa. Ayan, alas 6 bumira na sila doon. Kapatubig sila. Kaya alin po ba ang mas maraming bunga, yung taliya o yung mistisa? Yan. Dati po kasi ang mistisa ganyan din po mamunga. Marami din. Pero sa ngayon nagbago na. Sa ngayon mas maraming magbunga yung taliya. Oo. Kasi itong mga nahuling dalawang tanim namin mistisa, wala na, medyo nangalahati na yung bunga. Hindi na niya nakukuha ito nilada sa ganito kalaki. Yung kalahating, halos kalahating hektarya. Kung dating 1 tonelada, ngayon nasa 400 kilos na lang, hanggang 500 pinakamalakas. Kaya sabi ko, doon sa kabila sa Dream Farm, ito na itatanim natin. Ayan. Oh, dahil bunga. Sana makatonelada tayo ngayon oh. Tsaka maganda na yung bunga. Yung unang bunga niya dito sa ilalim dark siya, pero pagdating dito sa gilid, sa taas, kilikilid, tsaka dito sa gitna, maganda na yung kulay niya. Kaya na po ang mag-decide kung balak nyo magtanim ng ampalaya. Para sa amin po sa ngayon okay yung taliya. Tingnan nyo naman po yung bunga oh. Ang dami oh. Yun nga lang, meron pang mangilan-ngilan na natutusok. Oh, dami oh. Yun nga lang, medyo mababa po yung presyo ng ampalaya ngayon, lalo na mag-Holy Week. Sisingit po yan pagkatapos ng Holy Week. Dati bumaba siya ng 10 piso, tapos 10 piso ulit. So halos kalahati na po yung ibinaba niya. Pagkatapos ng mahal na araw, tsaka bubulusok po uli yung presyo niyan, tataas. Bubulusok pataas. Sayang kasi yung kalakasan ng ampalaya natin, yung mistisa tsaka to, tsaka siya bumaba. Pero at least nakatingin tayo ng magandang presyo. Ito lang namang pang 8, pang 9 na pitas namin, tsaka siya bumaba. Bakit nga ba bumababa pagka may okasyon? Kasi po ang mamimili sa Maynila, sa Divisoria po ang biyahe ng gulay namin. Ang mamimili sa Maynila busy, or yung karamihan umuwi ng probinsya. So si May pag nagbiyahe sa Divisoria, walang mamimili. As in talagang meron man pangilan-ngilan lang, hindi kagaya yung regular na dagsa ang tao. So yun po yung dahilan kung bakit bumababa yung presyo ng gulay pag Pasko, bagong taon. Kaya katulad yan, mahal na araw, magsisiuwian yung mga kababayan natin nasa Maynila. Siyempre nga naman, pag uwi dito may makukuha mga gulay, walang mamimili sa palengke. So yun po yung isang dahilan na alam kong bumababa yung presyo ng gulay pag may okasyon. Morning po. Ako'y kukuha ng ulam.
sibuyas. Ay, mami. Tugudug. Prepare muna tayo ng almusal Ay po ay magkagayak ng almusal bago tayo bumira. bago po tayo pumitas. Wala pa po si Pares Salde. Tokwa, baboy. Tugudug. Ang kilong baboy. 1 port lang. Amport Huwag lang. pinakadadami. Almusal lang naman. Kala ko 2 kilo. Pag tangal yan, 2 kilo. Shoutout ka nga po kay Cynthia Yushi. Yan, shoutout po. Shoutout po. Malapit na daw yung birthday ni ano, ni idol mo. Eh, Ni idol Mike Chowking. Shoutout din po kay Mike Chowking. Harvest na naman po tayo kay Pares Saldi. Pinalitan ko lang ng pulo yung gulo ko. Kasi ito yung dati oh. Nilagyan ko ng plastic yan. Di ko mahugot. Pinupukpok ko ng martilyo, di ko mahugot. So ginawa ko, biniyak ko. Sana ganito katibay itong ginawa ko na to. Kasi siya masyado siyang mabaluktot yung pulo niya, tsaka maiksi. So ito okay na to. Sana nilagyan ko rin ng plastic yan sa loob. Guys, tayo po ay pipitas na naman po kay Pares Salde. 7 harvest. 7 nga. 6 harvest. 7. 7 harvest. Okay na dali. Asugat. Baka ngayon guys, kaya na tong tonelada. Marami pong bunga ngayon. Grabe ho bunga nung taliyaw. Takaw ano lay taliya. Takaw hanip. Alam mo siyang galaxy. Alam lagi mo nga agapan yung ano niya. Talbos para pati bunga hindi umibikong. Pagka po kasi bunga ng ampalaya, nagapangan ng hanip. Ganyan po yung nagiging itsura niya. Yung iba po, tumutulis. Kaya yung iba kala nila sa init, sa kulang sa pataba. Pero yun ano yan. Nagagapangan ng hanip. Wala pa. Yan o. Yan o, di mapapansin yan. Ay, ito ko sa inyo. Yan, dami o. Ito. Yan. Yan yung orange na yan o. Kulay orange po yan. Yan o. Mabulo ho kasi yung ano nung kuwan. Ayan o. Ayan siya. Yan o.
Pasensya na po kayo sa kuko ko. Kuko ng farmers yan eh. No? Nakikita ba? Makikita to sa maputing damit eh. Kala mo siya yung dulo ng kulitis ba na tumusok. Sobrang liit. Ayan o. Ito yan. Ito. Yan. Yan o, yung gumagapang. Yan. Ito pa yun, kadami. May gamot naman na dyan eh. Kaya nga lang, makapag-spray tayo ng isang araw, hindi naman natin pwede pagsabay-sabayin, pagsunod-sunod rin. Kapal po ng punga. Megit tinulata. Makapal po yung bunton. Tayo. Tanggal mo na yung pare na. O pare. Kasi natin ang medyo marami. Ano, konting oyster. Para lumapot siya. Sasama mo na siya sa sauce bago may buhos. Para kumapit para sa... Marami yata kayong baboy pare eh. Kain po. Guys, kain pong almusal. Tayo. Ayos yan yan, para hindi madulas. Ayos lang po yan. Yung akin babawasan ko yun. Pag mataba, nakakaano. Dumudulas O, para sa amin. dumudulas, Nakakangawat oo. din yun. Belatan me pa ya? Ah. Belatan me pa? Yun, Marabul eh. kasaktuan niya yun. Tsaka pare. Dalhin tayo. mo. Lagari. Napos ko lang yung aking gulok. Yung dalawa kaya? Mamaya pa yun yan. Mamaya Kahit lang tawagin yun. mo yun, di naman naahon. Malamang yung nag-noodles kaninang magay. Bumili ka agabi eh. Kakapapalo. Alas 9 lang ako nayari. Chadi na. Hindi pa naman yari. Ay. Kaya na to din ka rin ni pa. Ano kaya yung tunilata de? Kaya mo. Ayam. Baka ako sa ali eh. Maraming ano eh. Tumpok ko doon sa gilid. Kailangan natin ng saklolo, ano? Wala ko nang sa kulolo eh. Mukhang Pre, marami eh. Iwas natin yung mga bukawi para hindi mahirap magbuhat. At pagka pumipitas, iwas nyo na sa isang side. Pwede yung kabilaan na gano'n. Hindi naman natin pwedeng tanggalin. Nandun na yun. Morta. Hindi naman bumababa kahit na itagilid mo siya. Kahit iwas. Pare, laki oh. Kalaki nga pa. Oh. Pare, sa baba oh, kalaki. Oh, pare. Oo pare. Dalawa yan eh. Ito, yung sa tsaka yung tatlong span na yan, dalawang akot yan. Oo. Pare, sapul-sapul doon oh. Dami pare yan eh. Oh, kahit dito sa dulo, dami oh.
Kapal. Alang-alanganin pa iba. Ang susunod dyan. Pare ng buntol sa'yo, ano eh. Ang pare. Sa puldong! Ang aming palaya! Susulong! Santinulada at kalate! Masyado ka naman. Kahilig mo sa ganyan. O magit tinulada lang. Santulunada lang pwede na. Eh susulong nga yun, pati pala alanganin, pinipitas mo eh. Hindi nga langanin. Ayun. Basta't makinis, alam ko. Dahil makinis tumisis ko. Hmm. O para? Ay, sobrang ganda yung misis ko. Kamukha ni Aramina. Ayun. Eh yung asawa. Yung asawa mukhang bangas. Bunga. Daanin na lang po natin sa dami. Marami kong supply ng gulay. At least napabunga po natin ng matiwasay. At sa ngalan po ng ating Panginoon nagpapasalamat po kaming lahat. Nako, mukhang di kakasya dyan ah. Isang tudling lang to. Isang span, ibig sabihin. Bali ano po yan, 2 tudling. Ayaw nyo. Sasample tayo ng pagbundle. Pakita ko sa inyo guys. Iba kasi paraan depende sa laki ng palaya. Yung malalaki masarap i-bundle. Sa lungat din to sa gilid. Oh. Tapos pag malalaki 6-7 sa gilid. 2, 4, 6, 7. Hindi naglalayo sa ano yan, sa 10 kilo. 2, 4, 6, 7. Okay, sa salida na lang. Sa salida, mas marami pa din. Kahit lang mo natadulog. 250 na yung na-bundle.
Yan ah. Ay, may na kayo ate. Yan may na kayo. Subang makakila ha? Pagkahapang kita dito. Gagawin ako. Okay, paglaki mo. Pati pag i-spray, mag-i-spray ka. $790. Sumulong yung good ng tatlong bundle, 30 kilos. So at least malapit na tayo sa tonelada. Ang nasa 900 siguro to pati segunda. Ilan segunda kayo? 6, 8, 10. Ilan na yan? 6, 12, 10, 12. Kakailan tayo? $950 kilos pati segunda. 50 kilos na hinahabol natin sa tonelada. 50 kilos na lang. Itong dami ng ampalaya na to, kung maganda yung presyo ngayon, kung halimbawa dito, ito kasi may balag na kami ni Saldi, nakatayo na yan, napuhunan ko na. So ang puhunan na lang namin dito yung plastic, bukawe, tsaka yung buto. Yung yan lang ang ginastos ko kasi yung balag nakatayo na yan, inulit na lang namin. So matigas na yung gastos ko dito ng mga 40, 50. Kung itong pitas namin na to naglalaro sa 40, 50 per kilo, isang pitas lang po, mababawi mo yung gastos dito. Ganyan po kagandahan ng ampalaya. Kaya lang unfortunately ngayon nagmamahal na araw, medyo mababa yung presyo. Umaabot po ng 100 or 120 per kilo ng ampalaya. Kung ito 100, sabihin na natin 100 per kilo. Itong ano na to nasa 80,000 to hanggang 90,000 sa isang pitas. Pag tumama ka ng bunga tsaka ng presyo. Ayan po yung masarap sa ampalaya. Pero wag po nating i-assume na i-expect na laging ganun. Tatama din tayo dun sa medyo mababang presyo. Pero hindi po tayo malulugi dyan. Lalo na pag ganyan ang bunga. Panalo pa rin kahit na medyo mababa yung presyo. Hindi po yung kagaya ng kamatis, kagaya ng okra, ng talong. Pagka po kasi ang kamatis, yung okra or yung talong, pag sobrang baba na talagang dito sa amin karamihan, lalo na yung kamatis, pag sobrang baba na tinatapo na lang. Nakita mo sa gilid ng dike nakatapon dyan yung kamatis. Kasi nga po pagka ganun ang presyo, lugi pa yung farmer sa uupahan niyang mamimitas. Sa ampalaya po dito sa amin di pa naman nangyayari yung ganun, yung tinatapo nila. Madalas okra, kamatis.
adobong manok. Tanghalian po natin adobong chicken. Wala sa kupsalan din natin. Pinalakol yung atake. Tad yan. Pinulot niya. Pinulot ni Pardan. Dulo na. Oo. Eh, sayang. Sa umaga eh, pag nagpapalambot ng tubig eh. Alaman na maagato eh. Sisip eh, tigkal na yung ginagatong eh. Okay. Kung tayo. Po kayo. Po. Kuya. Ay, umano ka. Muna na. Nainig kong ulam.